Pag sinabing pangalatok o pangalatok daw, ay salitang nagpapababa sa mga Pangasinan. Bagamat hindi nila alam kung saan ito nagmula, ay ito ang mga salitang hindi formal. Pero salita pa rin lang. Palitika ng Region 1. Nagmula ang mga pangalan ng lahat ng probinsya sa Ilocos Region na itatag. Ang Ilocos Region ay isa sa 17 rehiyon na bumubuo sa Pilipinas. Kilala rin ito bilang ang Region 1 at matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon. Kinabibilangan ito ng mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang pinagmulan at pagkakatatag ng mga probinsya ng nasabing rehiyon. Ilocos Norte at Ilocos Sur. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa lugar na ito, ay nagkabihas na ang mayroon na itong pangalan. Ito ay ang Samtoy na nagmula sa salitang Ilocano na Saum Nitoy na ang ibig sabihin ay ang aming lengguwahe. Nang dumating sa lugar ang mga Kastila na pinamunuan ni Kapitan Juan de Salcedo, ay tinawag nila ang lugar na Ilocos dahil ito sa maraming sheltered coves dito na kung tawagin nila ay Luok. Ito rin ay klase ng kanyang tubig kung saan ang mga taong naninirahan sa Luok ay tinawag na Ilocos o mga Ilocano. Ang Ilocos ay Hispanized na salita. Hango rin ito sa salitang Ilocano na Iloco na ang ibig sabihin ay nanggaling sa kapatagan. Kalaunan ay tinawag na ang lugar na Ilocos at Ilocano naman ang mga residente nito. Ang Ilocos Norte at Ilocos Sur ay iisang probinsya lamang noong panahon ng mga Kastila. Kabilang din sa sakop ng Ilocos noong araw ay ang Abra at ilang bahagi ng Mountain Province. Ngunit sa paglabas ng Royal Decree noong February 2, 1818, ay nahiwalay ang katimugan ng Ilocos na tinatawag natin ngayon na Ilocos Sur, habang Ilocos Norte naman ay ang nasa hilaga. Kilala ang Ilocos Norte bilang lugar ng pinakakontrobersyal na leader ng ating bansa na si dating Pangulo Ferdinand Efren Marcos. Lawag City ang kabisiran nito. Ang Ilocos Sur naman ay tinanghal bilang isa sa UNESCO World Heritage Sites dahil sa kabisiran nito ang Vigan. La Union. Ang La Union ay salitang Kastila na ibig sabihin ay ang Union. Ito ang napiling pangalan pagkat nabuo ang probinsyang ito mula sa pinagsama-samang mga bayan ng Ilocos Sur, Pangasinan at Benguet noong 1850. At noong April 18, 1854 ay naglabas ng Royal Decree si Queen Isabella II ng Spain para sa ganap na pagbuo sa probinsya. Ang kapital ng La Union ay ang lungsod ng San Fernando na naitampok na rin natin dito sa Nung Araw Channel. Pangasinan. Ang Pangasinan ay nagmula sa salitang pang at asin na ang ibig sabihin ay lugar kung saan ginagawa ang asin o salt. Sinasabing nabuo ang Pangasinan bilang probinsya mula pa noong 1580. Ang kapital ng probinsya ito ay ang Lingayen na dating bahagi ng Central Luzon, ngunit inilipat sa panahon ni Pangulong Marcos bilang bahagi ng Ilocos Region. Tanyag ang Pangasinan bilang pangunahing pinagkukunan ng asin at bagoong sa bansa. Matatagpuan rin sa Pangasinan ang isa sa mga famous landmarks na dinadayo ng mga turista. Ito ay ang 100 Islands. Politika
ng Leon una. Maaari kong basahin ng lahat. Tuloy na iniingatan ng Leon una ang ilang panitikan at kagilan na rito ang mga sumusunod. Bugtong ng mga Ilocano na pagtawagin nila ay Lord Oratia. Pagpilitan na makito sa mga taga-Pangasinan. Kawilaan ng mga Ilocano na pagtawagin nila ay pagsasaw. May imahan ay di sa panitikan ng Leon ang kasabihan, awiting bayan, kanasyonan, mga kaugalian at paniniwala. Bugtong. Bugtong ay isang palaisipan o talinhaga na may nakatagong kahulugan. Ito ay abot niya sa Ilocano. Ang mga halimbawa nito ay langit nito langit, baba dakong kalpinga. Pag sinalit ay langit sa itaas, langit sa baba, tubig naman sa gitna. Ang sagot ay Maaari po sa inyo lahat. Adamay sa alakay, kalbo din na kawaray. Salit sa maganda at ang kalbo din may galamay. Itita. Next. Bulong Di kapakapa at malikod nagpada. Pag isinalin, Dakaw na ang kapakapa, magtalikod ngunit pareho pa rin. next. Ada fisika ka, saan na mabasa. Sa fisika ka, hindi man na mabasa. Dahon ng gabi. Kawikaan o kawikaan. Kauri na sa lawikain na ang kaibahan lang ay ang laging nagtataglay ng aral sa buhay. Halimbawa, maaari bang basahin ng lahat? No ang mga kainitas, nakahoy taliwi lumabas. Miyemno ada basimon anuhan. Sa tunarapang kaya Pag isinalin, kung ikaw ay nagtanim ng tubo, di man lang lumingon ang tumaan sa iyo. Pero pag may alak ka na mas masarap, pag may alak ka na mas masarap, bibisitahin ka anuman na oras. Next, amusan ni ulmog di manok, no kaya't mo'y agsida iti itlog. tiisin mo na ang tulong ng manok kung gusto mong magtulang ng itlog. Next, no kaya't mo Tumalayat, anuman di karagat. Pag isinalin, Kung gusto mong umakyat, magtiis ka sa mga gasgas. next, Tinakit sa alaba, suot na lang tira. pagsalin, Ang magaspang na kamay ay daan ng pila. kasabihan, ay pahayag na nagbibigay ng pagsasaad ng katotohanan kung saan ang mga salitang ginagamit ay payak at madaling maintindihan. Halimbawa, ang tatupake mga no ang gapoy bunga. Pag isinalin, they won't throw stones at the mango tree if there are no fruits. Next, agla na kaulay sa kulong no ang tumba na ako. Pag isinalin, a supporting pole is no longer needed when the house has already collapsed. Awiting bayan ay ang mga kantang sariling atin at gawa ito ng mga sariling bayan upang ipahayag o malaman ng iba ang mga bagay-bagay tungkol sa bayan sa pamamagitan ng mga awitin ito. Sa Ilocano, ang dungdungwen, awit ng pagliligawan. Nagsaway na pintas, awit sa kasalan. Dungaw, awit sa patay. Sa Pangasinan ay Ligligway Aten, isang awiting tungkol sa isang ama na gustong ihayag ang kanyang pagkabigo sa kanyang anak sa babaw. No siya sumangaro, awit sa pag-ibig. Ngayon, dumako naman tayo sa kansyonan.
Wow.